Masakit ang tinahak ngayon ng Gilas Pilipinas lalo na sa part ni Manny V. Pangilinan dahil kung hindi dahil sa kanya, hindi mangyari ang ganitong kalaking event tulad ng pakipagbidding natin sa World Cup, pagbayad kay Jordan Clarkson at sa iba pang players. Lahat ng ito ay sagot ng business tycoon na si Manny V. Pangilinan. Well, sa kabila ng pagkatalo ng Gilas Pilipinas ay inihayag nga ng One Sports na nag-text umano kay MVP etong si Coach Chot Reyes at tumingi ito ng paumanhin dito kay Pangilinan. Agad namang nag-respond si Sir MVP at sinabing wala umano siyang pagdududa. Ginawa umano nila ang lahat, lalo na ang mga players. Ginawa umano nila ang lahat at hindi ito kasalanan ni Coach Chot Reyes. Sana naman po, Sir MVP, taong bayan naman po ang pakikinggan ninyo. Okay lang sana kung Smart Gilas ang dinadala ninyo. Wala kaming pakialam doon. Gilas Pilipinas ho, dinadala ninyo. Ang ibig sabihin po, buong Pilipinas ay pwedeng maglabas ng kanilang hinaing para sa bayan. Hindi rin naman natin masisi ang mga fans kung bakit sinisisi nila si Coach Chot Reyes dahil bago pa man ang FIBA World Cup ay ayaw na ayaw talaga ng mga fans kay Coach Chot ang hawak ng Gilas Pilipinas. At eto nga, nangyari nga ang lahat. Well, ganoon pa man ay wala na tayong magagawa doon. Nangyari na ang dapat na mangyari. Ngayon ay focus naman sila sa classification round na kung saan ay pag-aagawan ng mga Asian teams ang kaisa-isang ticket para sa Paris Olympics. So far, Japan pa lamang ang nangunguna ngayon sa standing matapos nilang matalo ang Finland sa first round. Unang makaharap ng Gilas Pilipinas ngayong araw ang South Sudan. Sundan naman ito sa September 2 kontra sa rival natin na China. Parehong walang naitalang panalo ang Gilas Pilipinas at China sa first round. Well, paano nga ba makuha ng Gilas Pilipinas ang kaisa-isang ticket na ito? Well, una ay kailangan matalo ang Japan ng at least isa or dalawang talo. Pangalawa ay kailangan maipanalo ng Gilas Pilipinas ang dalawang laban na ito kontra sa China at South Sudan. If ever na magkapareho sa standing ay doon naman pagbabasihan sa kanilang score. Nangyari na ito noong 2019 FIBA World Cup na kung saan ay tabla sa standing ang Iran at ang China. Dahil maganda ang plus-minus ng Iran ay sila ang nakapasok sa Olympics. Samantala, marami ring mga Gilas fans ang disappointed sa ipinapakita ni Kai Sotto para sa Gilas Pilipinas. Napakalaki ng expectation ng mga Gilas fans na pangungunahan ni Kai Sotto at Jordan Clarkson ang ating national team. Ayon kay Sir Snow Badua, mahusay pang mag-box out etong si Abando kaysa kay Kai Sotto. Masakit man sabihin pero lumabo na ang NBA dream ni Kai Sotto. Sayang talaga ang height nito. Hindi na pakinabangan ng maayos. Kung walang binigay sa iyo na play, bumawi ka naman sana sa rebounds, kahit defensive rebounds man lang. Dito naman kay Jordan Clarkson, sa kabila ng masakit na pagkatalo ng Gilas Pilipinas ay questionable pa rin kung eto na ba ang huling beses na suot ni JC ang Gilas jersey sa FIBA World Cup. Marami rin kasing disappointed sa performance ni Clarkson. Though binuhat niya ang Gilas Pilipinas pero marami ang bumabatiko sa kanya dahil masyado manong pilit ang mga tira nito. Simula kasi na naging naturalized player. Atong si JC ay sa KSA pa lamang ito nanalo. Natalo din tayo noon sa Lebanon. Hanggang sa ngayon sa KSA pa lang nanalo ang Gilas Pilipinas pag si JC ang naturalized player. Nanalo naman tayo sa Ivory Coast pero tune-up games lamang yon. So mamaya abangan natin na maging bakbakan ng Gilas Pilipinas kontra sa South Sudan sa classification games. Makakabangon pa kaya ang Gilas Pilipinas para sa kaisa-isang ticket? Abangan natin yan. Kai Sotto against Korea and some other teams nung naglaro siya under Coach Tab na utilize ng maayos. Sa'yo, itlog. Sa'yo, itinutulak, patpatin. Kulang na lang painumin ng increment para lumakas. Ngayon, ang point ko dito, Coach Chot Reyes, since si Clarkson pala yung anointed naturalized player natin, pinaasa pa natin sina Brownlee at sina Ange Kwame, dapat ikaw na nag-adjust. Hindi dapat nangyayari na itong si Clarkson, hindi niya kilala yung kanya mga kakampi. Dapat nung inanoint nyo na pala si Clarkson as our naturalized player, dinala mo na yung mga players natin sa Amerika para nakasama na niya sa Utah, nakasama na niya doon, kung saan man. Nakilala niya kahit papano. Hindi yung hinintay natin siya, tapos pagdating sa China, wala naman pala siyang visa. Di ba? At isa dyan, hindi ka dapat nakikipag-away sa mga players. O, ang dami natin naging issue, ang dami natin naging drama.
Ito lang ang point dyan. Kung ayaw ng player maglaro, huwag nyo nang habulin. Kung yung isang player na injured, huwag nyo nang hintayin. Dahil sumatotal, katulad ni Scottie Thompson, na injured, hinintay natin. Lumabas ho yung deconditioning niya dito sa liga. Sa World Cup pa. Di ba? Pero sabi ko nga po, bago magkaroon ng problema with the players, with some other individuals sa national team natin, dapat nasusolusyonan na yan. And with your personality, alam ko matigas ka din eh. Alam ko may pride ka rin sa sarili mo eh. 'Di ba? Yan yung isa sa mga nagiging problema. 'Di ba? At isa pa, Coach Chot, dito, dribble and drive mo hindi na ho angkop yan sa present day basketball. Yung dribble and drive natin, naging effective po yan from way back, from almost 10 years ago, kasi meron kang Jason Castro at Jimmy Alapag sa team mo. Ngayon, wala ka eh. Wala kang ang point guard, ipinilit mo pa yung dribble and drive mo. Ang dalas pa natin mag-small ball doon sa mga laro. Ang lalaki ng kalaban natin against Italy kagabi, nag-small ball ka. Ang kanta ng laro ni Junmar, nilabas mo. Dapat yung sistema mo, Coach Chot, ibinagay mo doon sa mga available players na nasa lineup mo. At bukod doon, yung mga players na kinuha mo sana, yung mga players na karapat dapat maglaro para sa Gilas. Babalik tayo sa sinabi ko a few weeks back. Best of the best sana ang dinala mo doon. Kaso 3-point shooter, point guard, defender, wala tayo. Ito naman po masasabi ko sa ating Gilas program. Sana po maghanda na tayo ng totoong programa. Gumawa na po tayo ng team na Gilas lang. Huwag na ho tayong umasa sa PBA. Dahil yung PBA po, hindi yan mag-a-adjust ng schedule kasi meron din ho silang negosyong pinoproteksyonan. Bumuo ho tayo ng team gaya ng ginawa natin sa Gilas ni Raiko Toroman at sa Gilas ni Tab Baldwin. Meron na tayong mga sariling players. Mas mabigat po ang hamon ngayon dyan kasi yung mga mahuhusay na players po natin sa amateur at sa collegiate, kinukuha na agad ng ibang mga liga. Pero kung nabayaran nyo si Jordan Clarkson ng $1 million at ito si Kai Soto ng $300,000, ba't hindi nyo na lang in-spread out yan para hindi nyo na hayaang na-poach yung mga players po natin ng mga liga na yan abroad na katulad po ng Japan, nakikinabang sa transfer of technology na ibinigay ng mga players natin doon. Dapat gumawa na lang ho tayo ng sarili nating Gilas. Yun pong San Miguel Group at saka yung MVP Group, kaya naman ho nilang tapatan. Yun ho kanilang pinagsanib na puwersa ng kayamanan, kaya nilang tapatan kahit ho Amerika pa ang kumukuha sa players natin. Di ba? At dapat po sa SBP, kayo ho ang nabubuntulan ng galit ngayon dahil ho sa nangyari sa team natin. Nakakaawa po kayo kasi kayo na ho ang naglalabas ng pera, kayo ho ang hindi natutulog para sa preparasyon ng hosting, kaso kayo po ho ang nasisisi. All because, di ba, hinayaan niyo po yung kapritsyo ng isang tao. Dapat po, baguhin na natin yung Gilas, Coach Chot Reyes. Sabi nga ho nila noong 1980s, tama na, sobra na, save the dignity of your family.